Noong 2013, nasa peak ng kanyang prime si LeBron James. Kasabay nito, humahataw din si Carmelo Anthony. Sa West naman, pilit nilalaban ni Kobe Bryant na makabalik ulit sa taas at buhat-buhat pa rin niya ang buong team ng Lakers. Ganito ang NBA noong 2013. Kapag lumamang ka na ng 20 points, sure win na. Mas nakafocus ang depensa sa ilalim kesa sa labas at ang mga star players ay puro mid-range lang ang tinitira. But then, out of nowhere, this happened. Backs up for a three. Steph Curry springs free. His three on the way. The three. The two. His three. He's fouled. Noong February 27, 2013, walang kaide-ideya ang NBA sa parating. But everything was about to change. Because after that game, bro, he got He took very off. disrespectful. Yeah, he took off. He got disrespectful. He started. Isang skinny guard na laging nai-injure ang ankle, na hindi pa nga all-star noon, ang naglaro sa Madison Square Garden at nagpakita ng performance na nagpabago sa tingin ng buong liga kung ano pa ang pwedeng gawin sa basketball. Kaya, may isang nakaka-curious na tanong. Kung matagal na namang naimbento ang 3-point shot, ano ba talaga ang ginawa ni Steph Curry nung gabing iyon para bigla siyang katakutan ng buong NBA? Nakakainis talaga. Ang daming usap-usapan bago ang selection day na sure pasok na ako sa team. Ganyan ang naramdaman ni Steph Curry matapos siyang masnub at hindi mapasama sa All-Star team. Hindi nagtagal matapos ang snub na yun. Noong February 26, na-involve siya sa isang gulo laban sa Indiana Pacers. Sumabak siya para ipagtanggol ang teammate niya pero tinulak lang siya sa sahig ng 2 beses na parang hindi siya bagay makipagsabayan sa mga malalaking players. Ang malala pa, pinagmulta siya ng liga ng $35,000 dahil sa insidente. At kung titingnan mo ang buong sitwasyon niya, hindi rin talaga maganda. Matapos siyang mawala ng halos buong nakaraang season dahil sa mga ankle injury, ganito ang tingin sa kanya ng buong NBA. Talented, but fragile and unproven. Pero walang time para mag-dwell sa mga negative dahil wala pang 24 hours, nakatakdang maglaro si Curry sa Madison Square Garden, ang mecca ng basketball. Makakalaban niya ang scoring champion na nasa peak pa niya na si Carmelo Anthony at ang pinakamalakas na Knicks team na binuo ng New York sa loob ng mahigit 1 dekada. Ito na ang pinakamalaking spotlight. At para kay Curry, ito lang ang nag-iisang chance niya sa taong iyon para maglaro sa Garden. But the climb was steep. Bago pa man magsimula ang laro, absent na agad ang 3 key teammates ng Golden State. Tang-ina! Kung may time man para masabi ni Steph Curry ang mga salitang yan, yun ay noong first quarter. Isipin mo yung mga araw na kailangan mong maging maayos ang lahat, pero parang walang nangyayaring tama. Ganyan si Curry sa unang 12 minutes. Sinubukan niyang buhayin ang laro niya gamit ang ilang highlight plays, pero walang pumasok. Samantala, sa kabilang side ng court, naiwan siyang pinapanood ang sunod-sunod na dunk. Mukhang tatambakan na ang Warriors at dahil suspended si David Lee, kay Curry bumagsak ang buong bigat ng pagiging leader. Pero pagkatapos ng isang quarter, 4 na points lang ang nagawa niya. Walang natatakot kay Steph Curry sa first quarter na yun. Pero ang susunod na 36 minutes ang magbabago sa lahat. Narinig mo na ba yung kasabihan na kailangan lang maipasok ng isang shooter ang isang shot para mag-init? Ayun mismong nangyari dito. Naipasok ni Curry yung technical free throw at biglang parang naging kasing laki ng dagat yung ring para sa kanya. Nagsimula yan nung nilapitan niya yung defender niya at tumira ng astig na 3-pointer sa mismong mukha nito. Tapos, sa sumunod na play sa isang fast break kung saan ang Warriors ay may 4-on-2, tumira agad si Curry ng transition 3-pointer. Splash, swak na swak, baby.
hindi pa nakikita sa basketball ang ganito dati. I mean, titira ng transition 3, may 22 seconds pa sa shot clock. Tignan mo na lang yung defender niyang si Raymond Felton. Sa reaksyon pa lang niya, halatang ngayon lang siya naiskoran ng ganito. Sa pwesto pa lang niya, halata na ang lahat. Sa point na to, pansin na ng lahat. Nasa sariling mundo na si Stephen Curry. I'm like, the confidence is changing. G, he going back to Davidson on us, bro. Nah. Para sa coach ng Warriors, ang tanong ay kung ipapahinga ba siya. Para sa coach ng Knicks, paano ba siya pipigilan? Ang sagot ng New York, itapat sa kanya ang isang bata at athletic na defender, si Iman Shumpert. In fairness, maganda ang depensa ni Shumpert nung una. Pero hanggang doon lang yun, dahil ipinakita ni Curry na marami pa siyang kayang gawin. Kumukuha siya ng double team, hinahanap ang open na teammate, umaatake sa ring, at patuloy na umiskor ng walang kahirap-hirap. Pagdating ng halftime, nagsalita ang stats. 23 points sa isang quarter, 27 points para sa first half. Wala man akong inside info, pero sure ako na isa lang ang pinag-usapan ng Knicks sa locker room. Paano pipigilan itong 24-year-old three-point trigger happy maniac? Ang hindi nila alam, hindi talaga nila kaya. Pag-start ng second half, obvious ang strategy ng Knicks. Sa bawat pick and roll at bawat hawak ni Curry sa bola, ido-double team siya agad para mapilitan siyang ipasa ito. Kung sa ibang player yun, baka gumana pa. Pero na-realize nilang hindi tulad ng iba si Steph Curry. Masyado siyang mabilis at matalino. Hindi umubra sa kanya ang mga double team. Ang totoo niyan, wala na talaga silang magawa para pigilan siya. Paano mo nga naman pipigilan to? Warriors have connected on 14 of the last 16, make that 15 of 17. Na-realize sa mismo ng Knicks habang naglalaro kung gaano kadelikado si Steph at kung gaano kalaki ang problema nila. I'm like, oh, man, what the f***? This nigga got like 30. I'm like, bro, he putting bullets in us, bro. Like, what y'all mean? It's not cool. Foul him. Hit him. Hindi na to basketball eh. Parang naging video game na naka-on ang cheat codes. Pero ang pinakamalupit, paparating pa lang. Bago matapos ang third quarter, puro magic na ang ginawa ni Curry. Ang chef, ang baby-faced assassin, ang magician, kahit ano pang itawag mo sa kanya. Pero nung gabing yun, he was that guy. For three. Got it! What a night for Steph Curry! Tingnan mo maigi yung reaction ni Raymond Felton pagkatapos ng shot na to. Nakataas ang mga kamay at halos mapatawa na lang sa gulat. Para bang sinasabi niya, ano pang gusto niyong gawin ko? You feel me? I'm like, he doing the that we was like, you can't do that in the league. He started doing it. I'm not. Kahit nung nag-halftime na at nagkaroon ng chance ang Knicks na mag-usap at gumawa ng bagong plano, tuloy-tuloy pa rin ang pag-score ni Curry. Walang kwenta yung strategy nila, walang silbi yung mga double team, at kahit yung ingay ng crowd, wa-effect. Dahil dito sa 24-year-old na sharpshooter, parang nagka-midlife crisis ang buong Knicks team. Before we knew it, the man had 50 and the Garden was cheering for him. I say they cheering for him. I was sick, bro. Pagpasok ng fourth quarter, ginawa ng Knicks ang naiisip nilang tanging paraan para mabantayan siya. Ang hawakan siya. Pero kahit yun, hindi gumana. Patuloy na pinatunayan ni Curry na wala silang magagawa. Tumitira siya mula 30 feet ang layo. Kahit may 19 seconds pa sa shot clock. Mga shot yun na walang sino man sa NBA ang may lakas ng loob na subukan, lalo na ang ipasok. He was, falling and shit. No, bro. Now he talking to the crowd. He pointing at fans. Tingnan mo yung mukha ng coach ng Knicks nang pumasok yung long range na yun. Tignan mo yung bench nila, umiiling, na para bang nagtatanong, teka, totoo ba to? Nasa ibang planeta na si Curry maglaro at nagpakita siya ng style ng basketball na hindi pa nakikita ng kahit sino. Curry for three. Wow! Unbelievable! Making it rain in New York! Sa bawat henerasyon, may isang player na nag-iiba ng laro, na ginagawang posible ang imposible. At nung gabing yun, mismong New York ang nakasaksi nito. I mean, hindi OA kung sasabihin kong
ginawang sariling playground ni Curry ang Madison Square Garden. Curry, why not for three? Bingo! Sa point na yon, suko na ang Knicks. Alam nilang sobrang delikado na ni Curry kapag nahawakan niya ang bola. Kaya panoorin mo kung ano yung ginawa nila para lang hindi mapunta kay Curry yung bola. Literal na hinabol nila siya hanggang sa half court. Ganoon kalaki yung takot nila. Pero kahit nakafocus na sa kanya ang buong depensa ng New York, nakakalusot pa rin siya. May isang play late sa game kung saan na-block ang tira ni Curry sa isang isolation play. Pero eto yung fact na madalas makalimutan ng mga tao. Hindi ito basta-basta ordinaryong laro. Second game ito ng isang back-to-back schedule at hindi man lang nagpahinga si Curry. Nilaro niya ang buong 48 minutes. Para mas maintindihan mo kung gaano katindi yan, mula February 27, 2013 hanggang March 2026, hulaan mo kung ilang players lang ang nakapaglaro ng buong 48 minutes sa isang regular season game ng walang overtime. Ang sagot, 4. 4 lang. Ganyan karera ang ginawa niya. Pagtunog ng final buzzer, may 54 points si Curry. Yung pinagsama-samang points ng mga teammates niya sa Warriors, 51 lang. Pero hindi lang to tungkol sa numbers. Tungkol to sa kung paano niya ginawa sa pinakamalaking stage ng basketball. Sa ilalim ng mga ilaw ng Madison Square Garden, nag-send ng warning si Curry sa buong liga. 11 out of 13 sa 3 points, perfect 7 out of 7 sa free throws. Unstoppable from outside, inevitable inside. Nung gabing yun, may namumuong bagyo. Nagsisimula pa lang ito, pero ramdam na ng lahat. Oo, hindi naman technically record yung 11 threes. Nakagawa na si Kobe ng 12 at may iba na ring naka-11 o naka-10. Pero ang nakakaiba kay Curry ay kung paano niya ginawa. Dati kasi, yung mga 3-pointers ay madalas catch and shoot, ibreng libre at nanggaling sa magandang pass. Kung may tumira man ng mahirap na 3 points, madalas dahil paubos na ang oras sa shot clock. Pero ang mga 3-point shots ni Curry, ibang klase talaga. Parang walang kahirap-hirap, kailangan niya lang ng konting espasyo, titira na agad siya. Ngayon parang mas normal na itong tingnan, pero noon wala pang nakakita ng ganun. My bad. Hey, New York, my bad if I was a part of that, because shorty, I did not. I could have ran up to Raymond like, hey, G, you're guarding whoever else. But I'm now guarding Steph 94 feet. Sa isang interview, sinabi ni Iman Shumpert na kung siya lang daw ang nagbantay kay Curry buong laro, baka iba ang naging resulta. Pero in reality, hindi mag-iiba yun. Oo, maganda ang pressure ni Shumpert sa labas at pinigilan niyang makakuha ng madaling 3 points si Curry. Pero ang totoo, agad na foul trouble si Shumpert dahil kay Curry. Sa second quarter pa lang, 3 fouls na ang nakuha ni Curry mula kay Shumpert sa loob lang ng 3 minuto. Kaya napunta agad si Curry sa free throw line, 3 fouls sa 3 minuto. Kaya kahit nabawasan ni Shumpert ang 3 points ni Curry, ang naging kapalit naman ay mga free throw para sa isang 90% free throw shooter at instant foul trouble para sa Knicks. I wonder if the Knicks all looked like Roy Hibbert to Steph Curry. Sheesh. Steph Curry went to work. Just saw Steph's highlights. Damn clinic, like a video game. Sick. Sumabog ang Twitter nung gabing yun. Walang makapaniwala sa nakita nila. Sobrang init ni Steph Curry nung gabing yun at parang hindi na siya lumamig mula noon. Naging 2-time MVP, 4-time champion, all-time leader sa 3 points, Olympic gold medalist, at isa sa mga pinakakinakatakutang players sa kasaysayan ng basketball. Lahat ng legend, lahat ng dynasty, may simula. Allez, faut continuer à les voler les ballons. Et c'est diable de Curry qui nous fait mal. Para kay Steph Curry, nagsimula yun noong February 27, 2013 sa ilalim ng mga ilaw ng Madison Square Garden. Hindi lang ito basta 54 points. Ito yung gabi na tumigil ang NBA sa pag-underestimate kay Steph Curry at simula ng pagbabago sa kanyang karir. Do you know the light-skinned man, the light-skinned man, the light-skinned man? Do you know the light-skinned man that lives on Drury Lane?